Natulala na lang si Tenma at humingi ng paumanhin sa mga katim niya. Pero kahit sabihin ng mga iyon na ayos lang dahil makakasali pa naman si Tenma sa susunod na taon ay patuloy pa rin ang pagpatak ng luha nito sapagkat wala na ang mga katim niyang iyon sa susunod na taon. Dahil doon ay naging emosyonal na ang buong team dahil hindi sila makapaniwalang ganoon pala ang iniisip ni Tenma. Kinabukasan, sa pagpapatuloy ng Inter High ay sunod na makakalaban ng Odachi High ang Kabutoyama High at sa pagkakataong ito ay nagbabalik na si Hinomaru. Sa unang apat na sumalang ay naipanalo nila ang laban, ngunit nang si Mitsuhashi na ang sumalang ay napabagsak ito ng kalaban. Pagkatapos yun ay nagsimula na ng panibagong batch ng magkalaban. Habang nagaganap ang laban ng Totore Hakuro High ay napagpasyahan ni Kirihito na mag-practice muna nang bigla nilang makasalubong ang mga taga-Ishigami High. Inalok sila ng mga ito na sabay ng sparring session bagay na ipinagtaka ng kabilang team dahil magkalaban sila. Sinabi ni Seida na pareho naman silang makikinabang at ipinaliwanag naman ni Mamiya ang plano at iba pang dahilan. Hindi na tumanggi pa ang Odachi High kaya agad ng mga itong sinimulan ang practice. Para kay Kirihito ay malaking tulong nga iyon para sa team nila. Maya-maya pa ay sinimula na ang individual na labanan at una nang nagharap sina Tennoji at Soseki, at ang lahat ay nasasabik sa labanang iyon ng dalawang Yokozuna. Habang nagkaroon naman ng sparring sina Seida at Hinomaru bilang paghahanda ni Hinomaru sa laban nila ni Tennoji. Samantala, sa pagpapatuloy ng labanan ng dalawang Yokozuna ay gulat na gulat ang mga manunood nang mag-lock ang braso ng dalawang ito. Pumalik si Kirihito upang ibalita kung sino ang nanalo sa laban sa pagitan nina Tennoji at Soseki. Pagsapit ng gabi ay nagsama-sama ang team ng Odachi High sa isang bahay at doon napansin ni Reina na tila hindi ang mga iyon kinakabahan para sa tournament na gaganapin kinabukasan. Upang makapagpahinga na, maya-maya pa ay niyaya na ni Kirihito ang lahat para matulog. Nang sumunod na araw ay nagharap na ang Odachi High at ang Totore Hakuro para sa semifinal. Napansin ni Seida na sinusuportahan ng mga manunood ang Odachi High pero para kay Araki, pagdating sa kakayahan ay ang Hakuro High ang mas lamang kaya inisip nito na hindi mananalo ang Odachi High. Gayunpaman, sinabi ni Kanamori na walang tiyak sa kompetisyon lalo na at dumadaloy sa grupo ang katapangan ni Hinomaru, at kapag sumabog ang katapangang iyon ay maaaring yun ang magdesisyon sa laban. Sa pagsisimula ng unang labanan ay sina Ozeki at Enoki ang maghaharap. Bago iyon ay inaral muna ng Odachi High ang kakayahan ng kanilang makakalaban, at mismong si Ozeki ang nagpresenta na siya ang unang sasalang sa laban bagay na hindi niya ginagawa noon kaya nagtaka sina Yuma. Habang umiiral ang tunggalian ay naalala ni Enoki ang panahong aalis na sana siya sa sumo club pero dahil pinalakas ni Tennoji ang loob niya at ipinahayag ang paniniwala nito sa kakayahan niya ay hindi niya itinuloy ang pag-alis. Mas pinagbuti niya ang pag-insayo at iyon ang mas nagpalakas sa kanya, kaya naisip niya na kung umayaw siya ay pagsisisihan sana niya iyon sapagkat gusto niya talaga ang sumo. Dahil doon ay ipinakita ni Enoki ang kanyang lakas lalo na at sinabi sa kanya ni Tennoji na umaasa iyon sa kanya, kaya naman buong lakas nitong pinabagsak si Ozeki. Sa kabila ng pagkatalo ay positibo pa rin si Hinomaru at sinabi kay Ozeki na sila na ang bahala. Sunod na umakyat sa ring si Mitsuhashi na nakakuha ng estilo mula kay Tsunoda na atakihin ang kalaban kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Gulat na gulat si Kirihito sapagkat hindi umano niya iyon itinuro kay Mitsuhashi. Ngunit nasa isip ni Mitsuhashi ang dahilan ni Tsunoda kung bakit niyang ginagawa ang estilong iyon. Inamin ni Tsunoda na mahina siya at nais niyang sindakin ang kalaban. Wala na siyang pakialam sa iisipin ng ibang tao basta gusto niya lang manalo. Dahil sa ginawang iyon ni Mitsuhashi ay isinaisip ni Shuto na hindi siya magpapasindak sa pakulo ni Mitsuhashi. Tingid sa kaalaman ng iba na may plano si Mitsuhashi at tanging si Chihiro lang ang nakakaalam nito. Nang magsimula ang laban ay biglang naglakad palayo si Mitsuhashi bagay na ikinainis ni Shuto kaya agad itong sumugod. Doon isinagawa ni Mitsuhashi ang pinag-aralan niyang estilo na ikinatuwa naman ni Kirihito. Nilito niya si Shuto at saka siya pumunta sa likod nito para pabagsakin sana ito pero pilit lumaban si Shuto hanggang sa pareho silang bumagsak sa labas ng ring. Gayunpaman si Mitsuhashi pa rin ang itinanghal na panalo bagay na ikinatuwa ng mga manunood lalo na ng kanyang mga kagrupo. Ngunit biglang nagkaroon ng protesta kaya naman napagdesisyon ng ulitin ang laban nila. Sa pagkakataong ito ay wala na siyang nagawa kay Shuto kaya iyon na ang itinanghal na panalo. Habang akay ni Ozeki si Mitsuhashi ay humingi ito ng paumanhin, pero para kay Chihiro ay si Mitsuhashi ang nagpaalala sa kanya kung gaano kahalaga na paghirapang manalo kahit paano ang isipin ng ibang tao. 2 beses man ang natalo ay hindi pa rin sila susuko at hindi nila hahayaang mabaliwala ang lahat ng kanilang mga pinaghirapan. Buong tapang na sinabi ni Chihiro na mananalo siya at patutunayan niya yun kay Akihira.
Umpisa pa lang ng laban ay ipinakita na ni Akihiro na hindi rin siya magpapatalo dahil para sa kanya ay hindi siya matatalo ng kahit sino maliban kay Tennoji. Gayunpaman sa huli ay si Chihiro ang nagwagi sa kanilang laban kaya tuloy ang tunggalian at si Batbayer na ang sunod na sumalang laban kay Yuma. Ngunit napansin nila na kabado si Yuma kaya ipinaalala nila dito na kapag natalo pa ito ay katapusan na ng team nila. Doon naisip ni Yuma na kaya natalo si Ozeki ay dahil sa 2 taon na inagaw niya noon dito kaya naman kailangan niyang galingan para makabawi sa mga iyon, lalo na kina Ozeki at Hinomaro. Maya-maya pa ay nagsimula na ang laban nila ni Batbayer. Sa kabila ng pareho nilang layunin na manalo, sa huli ay si Yuma ang nagwagi sa laban bagay na labis na ikinatuwa ng mga manunood lalo na ng kanyang mga kateam. Nang makita ni Yuma na masaya si Ozeki, pakiramdam nito ay medyo nakabawi na siya sa mga nagawa niya noon. Samantala, umiiyak at hindi matanggap ni Batbayer ang pagkatalo niya pero natigilan ito nang sabihin ni Tennoji na hindi pa naman tapos ang laban nila. Para kay Tennoji ay naging inspirasyon sa kanya ang ipinakitang determinasyon ng kanyang mga kagrupo kaya binati niya ang mga ito at sinabing hindi mababago ng pagkatalo ang kagalingan ng mga iyon. Nagpasalamat naman si Hinomaro sa kanyang mga kagrupo na siya umanong dahilan kung bakit siya nakatayo doon ngayon. Nagpapasalamat din siya sa iba pang mga nakatulong sa kanila para sa laban na iyon, at bilang nangangarap na maging isang Yokozuna ay hindi hahayaan ni Hinomaro na matalo siya. Maya-maya pa ay nagharap na sila ni Tennoji sa loob ng ring at nagsimula na ang kanilang laban. Sa tindi ng ipinapamalas na galing ni Tennoji sa kanilang laban ay doon palang nakikita ni Hinomaro ang totoo nitong anyo. Gayunpaman, hindi siya nagpadaig dito at ginamit ang kanyang mga natutuhan sa practice noon. Habang tumatagal ay mas tumitindi ang laban nila, at habang nagaganap iyon ay pumapasok sa isip ni Hinomaro ang mga taong tumulong sa kanya simula umpisa. Nagpapasalamat din siya sa pag-idolo niya kay Tennoji na siyang nagdala sa kanya kung nasaan man siya ngayon. Doon siya nakakuha ng buong lakas para pabagsakin ang itinuturing na kampiyon na si Tennoji. Nabalot ng sigawan ang buong stadium habang sinalubong naman si Tennoji ng kanyang mga kateam para sabihing ayos lang iyon. Pilit ng mga itong itinago ang lungkot pero tumulo rin ang luha nila nang sabihin ni Tennoji na huwag niya iyong pigilan. Tapos na ang laban pero laman pa rin ang usapan ng tungkol sa Oda Chihai kaya tumitawang sinabi ni Masato na ipapakita nila kung anong kayang ibuga ng Eiga University High, ang team ni Soseki. Samantala, pagkatapos ng laban ay ipinatawag ng doktor sina Hinomaro at Kirihito habang hindi pa rin makapaniwala sina Ozeki sa pagkapanalo nila. Masaya ang buong team maliban kay Reina na may kakaibang nararamdaman sa mga oras na iyon. Nagsalita si Yuma at sinabing kahit matalo sila bilang team, ang mahalaga ay maipanalo ni Hinomaro ang kanyang laban dahil iyon umano ang pangarap nito. Pero para kay Chihiro, mananalo umano sila laban sa Eiga High sapagkat nagawa na nga nilang talunin ang pinakamalakas na grupo. Doon na nagsalita si Reina, at sinabi nito na hindi pa tapos ang kanilang laban at maraming pang pagdadaanang laban si Hinomaro kaya hindi sila dapat makampante na matatalo nga ni Hinomaro si Soseki. Para kay Reina ay mas malakas si Soseki kaysa kay Tennoji kaya hindi ito sigurado sa kalalabasan ng laban ng mga iyon. Gayunpaman, kailangan nilang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Sumang-ayon si Ozeki sa mga sinabi ni Reina dahil iyon din umano ang nasa isip niya at nais niyang sabihin sa team. Dahil doon ay nagkaisa muli ang grupo para sa iisa nilang mithiin, ang maging pinakamagaling sa buong Japan. Maya-maya pa ay nagtungo na sila sa stadium at matapos makipaglaban ng Eiga High sa ibang team ay nakasalubong ni Masato si Chihiro at binati na animoy matagal nang magkakilala bagay na ipinagtaka ni Ozeki. Pagkatapos ay minaliit pa ni Ryan si Mitsuhashi at tinanong kung makakalaban ba sa finals ang damong tulad nyon. Naghanda na ang team para sa final tournament at una nang nagharap sa loob ng ring sina Chihiro at Masato na magkapatid pala. Inamin yun ni Chihiro sa kanyang mga kagrupo, at ang katotohanang ayaw niya kay Masato kaya nang maghiwalay ang mga magulang nila at nang sumama si Masato sa kanilang ama ay sumama naman si Chihiro sa kanilang ina. Tandang-tanda pa niya kung paano siya sinasaktan noon ni Masato kaya pinili niyang iyon mismo ang kalabanan ngayon. Ginamit ni Chihiro ang galit niya kay Masato para kalabanan ito. Pareho nilang gusto ang sport na sumo kaya naman buong lakas na lumalaban ang magkapatid sa isa't isa. Ngunit sa huli ay natalo na naman ni Masato si Chihiro kaya mas lalo itong nena sa kuya niya. Dahil sa pagkatalo ay sinabi ni Chihiro na umaasa siya sa kakayahan ni Kirihito sapagkat sa lahat ng miyembro ng Odachi ay dalawa lang ang hindi niya kayang talunin sa practice. Iyon ay sina Hinomaro at Kirihito. Sa pagsalang ni Kirihito sa loob ng ring ay nagtaka ang mga manunood dahil ang alam ng mga ito ay coach lang iyon. Inihingi naman ni Mitsuhashi ng tawad ang naging resulta ng kanyang ginawa lalo na at wala iyon sa kanilang pinraktes.
Iyon ang dahilan kung bakit si Kirihito ang papalit kay Mitsuhashi, at si Ryan ang makakaharap nito. Dahil hindi kayang lumaban ni Kirihito ng matagal ay hindi ito nag-aksaya ng oras at mabilis nitong pinabagsak si Ryan, ngunit dahil nakahawak din iyon sa kanyang Mawashi belt ay sabay silang bumagsak. Muling nagkaroon ng protesta at napagdesisyon ng ulitin ang laban sapagkat sabay ang pagbagsak nilang dalawa. Mapapansing naghahabol na si Kirihito sa kanyang paghinga pero para kay Hinomaro ay warm-up pa lang iyon ng katawan ng coach. Sa muling paglalaban ng dalawa ay mabilis nang napabagsak ni Kirihito si Ryan, bagay na ikinatuwa ng team. Tumayo na si Yuma at handa na itong umakyat sa ring nang biglang sabihin ni Hinomaro na kung gusto talaga ni Yuma ang sumo ay lumaban ito para sa sarili dahil iyon na ang huling laban nito. Makakalaban ni Yuma si Yamada, ang itinuturing na delikadong kalaban sapagkat palaging mataas ang pwesto nito sa individual na paligsahan. Kinabahan si Reina para sa kanyang kuya nang marinig na pinupuri ni Tennoji si Yamada kaya napaisip siya kung may pag-asa bang manalo si Yuma. Hindi pa man nag-uumpisa ang laban ay naisip ni Yamada na hayaang atakihin siya ni Yuma at saka gamitin ang kanyang bigat para itulak ito. Ngunit, hindi niya inaasahan ang malalakas na pag-atake ni Yuma, bagay na hindi alam ng nakararami. Dahil sa sunod-sunod na pagbire ni Yuma ay hindi na magawang umatake pabalik ni Yamada hanggang sa mapapabagsak na sana ito ni Yuma, ngunit laking gulat niya nang masekmal siya nito at mapigilan ang tuluyang pagbagsak. Nagpatuloy ang kanilang laban nang bigla silang awatin at doon na napansin ang pagdurugo ng bahagi ng katawan ni Yamada na napuruhan kanina ni Yuma. Humingi si Yuma ng paumanhin pero sa halip ay pinuri pa siya ni Yamada dahil sa kanyang angking lakas. Ngunit biglang naaga ni Sosuke ang atensyon nila sa pamamagitan ng pagdabog nito pero isinigaw ni Hinomaro kay Yuma na mag-focus lang. Muling nagsimula ang kanilang laban at doon na muling ibinigay ni Yuma ang kanyang buong lakas bilang iyon na ang kanyang pinakahuling laban. Ngunit mabilis na nasunggab ni Yamada ang kanyang Mawashi belt at saka siya iniangat para pabagsakin. Gayunpaman, isinigaw ni Hinomaro na kumawag-kawag siya na parang nakataya doon ang buhay niya kaya agad niya nga iyong ginawa hanggang sa maabot niya na muli ang ring. Ngunit sa kasamaang palad ay napabagsak pa rin siya ni Yamada sa pamamagitan ng malakas na pagtulak. Natalo man ay nakaramdam pa rin ng tuwa si Yuma dahil para sa kanya ay masaya talaga ang sumo at kasabay niyon ang panghihinayang na hindi na siya makakalaban pa muli. Dahil nakadalawang magkasunod na panalo na ang Eigahay, isang laban na lang ang kailangan nilang maipanalo para sila ang tanghaling kampyon sa paligsahan. Sunod na sumalang sina Ozeki at si Daniel na isa ring banyaga tulad ni Batbayar. Habang hindi pa nag-uumpisa ang laban ay nagkaroon ng konting usapan ang dalawa tungkol sa pagiging mahina nila noon na binago na nila ngayon. Nang magsimula ang laban ay pinatunayan nila ang kanilang ipinagbago mula sa pagiging mahina, at pareho silang nagbago mula nang makilala nila ang taong gusto talaga ang sumo tulad nina Hinomaro at Sosuke. Ngunit, sa pagkakataong ito ay dapat manalo si Ozeki sa laban upang magkaharap pa sina Hinomaro at Sosuke, kaya naman, buong lakas niyang pinatunayan kay Daniel na hindi sila magkahalintulad dahil para sa kanya ay mas malakas siya dito. Sa huli ay napabagsak nga niya si Daniel, bagay na ikinatuwa ng team. Ngayong patas na ang kanilang score ay nakasalalay naman kay Hinomaro ang pagkapanalo ng kanilang grupo. Bago sumalang ay isa-isang tinanong ni Hinomaro ang kanyang mga kagrupo kung nag-enjoy ba ang mga ito sa pakikipaglaban ng sumo, at isa-isa niyang pinuri ang bawat isa, lalo na si Ozeki na siyang bumuo sa team nila kaya nagpasalamat sila dito. Maya-maya pa ay nagharap na sina Hinomaro at Sosuke sa loob ng ring at kasabay niyon ang hiyawan ng mga manunood dahil sa pagkasabik na mapanood ang laban ng dalawa. Umpisa pa lang ay matindi na ang laban ng dalawa na animoy na babalot sila ng nag-aalab na apoy. Patuloy lang ang pag-atake ni Hinomaro kay Sosuke hanggang sa umatake na ito pabalik sa kanya at sa sobrang lakas nito ay naisip ni Hinomaro na hindi siya maaaring magkamali ng galaw dahil kung hindi ay maaaring katapusan niya na. Habang nakikipaglaban ay isinasa-isip ni Sosuke ang mga payo ng kanyang ama kung paano maging isang Yokozuna. Samantala, para manalo ay nakahanda naman si Hinomaro na itaya ang kanyang buhay kaya patuloy lang ang pag-atake niya kay Sosuke, bagay na mas nagpapainit sa laban ng dalawa. Habang nagpapangbuno ay naalala ni Sosuke na hindi man siya sinuportahan o pinagbawalan ng kanyang ama sa sports na sumo ay sinundan niya pa rin ang yapat nito bilang pagpapakita ng respeto. Alam kasi niya na bilang anak ng isang Yokozuna ay iba ang turing sa kanya ng mga tao kaya kailangan niyang pangalagaan ang dangal ng pangalan ng kanyang ama, at tungkulin niyang maging isang kahanga-hangang Yokozuna tulad niyon. Kailanman ay hindi niya itinuring na laro lang ang sumo at sineryoso niya iyon upang maabot ang nakamit ng kanyang ama. Sa ngayon, habang nakikipaglaban pa rin si Sosuke ay mapapansing nakangiti ito, bagay na napansin ng kanyang ina. Sa unahan ay isang matanda ang nagsalita at sinabing galingan ni Hinomaro dahil nanonood umano ang ina nito.
Para kay Hinomaro ay iniaalay niya sa kanyang ina ang bawat laban niya mula nang makita niya kung gaano iyon kasaya nang manalo siya. Mula sa lahat ng mga pinaghirapan niya at ng team niya, pati mga umaasa sa kanya, at alang-alang sa kanyang ina ay mas nag-alab ang apoy ni Hinomaro sa laban. Habang pinapanood ni Reyna ang tunggalian ay nagpasalamat ito kay Hori na siyang nagturo sa kanya ng mga bagay-bagay tungkol sa sumo kaya ngayon ay nalalaman niya kung gaano talaga kalakas si Hinomaro. Sa kabila ng maliit na pangangatawan ni Hinomaro ay hindi ito pumapalya na gulatin ang mga manunood sa pamamagitan ng kanyang mga bagong estilo na siyang nagpabagsak kay Soseki. Nabalot ng tuwa at hiyawan ang loob ng stadium dahil sa pagkapanalo ng Odachi habang umiyak naman sa tuwa ang buong team. Para kay Yamato Kuni ay masaya siyang si Hinomaro ang nakatalo sa kanyang anak dahil bilang parte ng paligsahan ay kailangan din itong makaranas ng pagkatalo. Maliit man ay napatunayan pa rin ni Hinomaro na wala sa laki ang pagkamit ng pangarap niyang maging Yokozuna. Nang magkasama-sama na muli ang team ay umiiyak pa rin si Reyna habang binabati ang mga ito kaya naiyak na rin si Ozeki habang nagpapasalamat sa buong team dahil nakamit nila ang tagumpay. Habang nag-uusap ay biglang dumating si Shibakiyama kasama si Yamato Kuni na binati pa si Hinomaro. Natuwa at nagpasalamat dito si Hinomaro sapagkat naaalala pa siya nito at nakatulong din umano sa kanya ang mga sinabi noon ni Yamato Kuni. Pagkatapos makapag-usap ay sinabi ni Yamato Kuni kay Hinomaro na ipagpatuloy lang nito ang pagpapractice 3 taon mula ngayon. Umiiyak namang sinabi ni Soseki sa kanyang mga katim na ang pagkabigong iyon ay isang bagay na maaari niya lang maranasan sa grade level sumo. Gayunpaman, natalo man ay masaya siya na naging parte siya ng Eiga High. Formal nang inanunsyo ang pagkapanalo ng Odachi High School ng Chiba sa National High School Sumo Team Tournament at ginawaran ang mga ito ng parangal bagay na ipinagpasalamat ng team. Lumipas ang mga araw at nakumpleto na ni Hinomaro ang All Japan National Championships. Natalo nga lang ito ni Tennoji sa semifinal at naging third placer lang. Sa pagkapanalo ni Tennoji ay nakuha nito ang karapatang maging isang ika-15 ranggo na Makushita. Sa huli ay naging magkasundo na rin ang dalawang ito ni Hinomaro. Pagkatapos ng Inter-High ay pinasok ni Soseki ang Pro League at may laban ito sa Setyembre. Para naman maipagpatuloy ni Hinomaro ang landas na tinatahak niya ay kinailangan niyang huminto sa pag-aaral kaya ibig sabihin ay hindi na ito parte ng Odachi High School pero kinilala muna siya ng eskwelahan bilang naging parte doon. Sa huli, ang bawat miyembro ng team ay nagkaroon na ng kanya-kanyang pinagkakaabalahan kaya nalungkot si Hinomaro dahil hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos sa mga iyon. Gayunpaman ay natuwa pa rin ito at sinabing babalitaan niya na lang ang mga iyon. Pagbukas ni Hinomaro sa kanyang locker ay may nakita itong liham ng hamon at agad na tumakbo papunta sa dating pinagpapraktisan ni Ozeki at doon niya nakitang nabuo na muli ang ring. Doon na isa-isang lumabas ang kanyang mga katim na humihiling na kahit sa huling pagkakataon ay magkaroon sila ng laban bilang kanilang pamamaalam kay Hinomaro.